Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Kung kayo po ay nag-iisip ng isang masarap na merienda para sa mambabata ng pasyon, ito po ay pwedeng-pwede natin gawin. Tayo po ngayon ay magluluto ng binignit. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa pagluto po ng binignit, gagamit po tayo ng 3½ cup na kakang gata o unang tiga ng gata. Ito naman po sa ating pagpapalambot, gagamit po tayo ng 1 litro kalahati na pangalawang tiga ng gata. Gagamit po tayo ng 1 pirasong malaking gabi, kamote, ayan, nasa inyo naman po iyon kung ganong kadami yung lulutuin nyo. 2 kulay po itong ating kamote, 1 ube at 1 orange. Saging na saba, ganon din po, nasa inyo kung gaano kadami, at 1 cup o 1 cup na malagkit na bigas. Maglalagay po tayo ng sago. Meron pong nabibili nito sa palengke na luto na, pero kung wala po kayong mabili, yun na lang pong hilaw at pakuluan po natin. Langka, syempre po, para lalong sumarap. 2 cups na brown sugar, at ito po yung ating 1 tablespoon na ube flavor. Ganon din po, gagawa tayo siyempre, hindi mawawala ang bilo-bilo. Ito po ay 2 cups and a half. Atin pong titimplahin mamaya yan. Pakikita ko sa inyo. O ngayon, umpisahan na po natin yung paggawa muna ng bilo-bilo. Ito po yung ating glutinous rice flour na gagawin nating bilo-bilo. Pagtutubig po, tansya-tansya po muna para hindi po lumambot yung ating glutinous rice flour. Madali naman pong magdagdag ng tubig kesa sumobra. Kasi po pag sumobra, lalata po yun. Ayan, ganyan lang po. Ayan, ganito lang po ito. Ako po ay naghugas ng kamay. Siyempre po, kailangan malinis dahil kakamayin po natin po. Mas maganda po kasi talagang kamay yung ginagamit para tansyado po natin. Ngayon, atin pong masahin. Ayan, hanggang po makagawa tayo ng para po siyang clay. Ayan, pagka po ayan, imasa lang po natin ng ganyan. Pagka po hindi na humahawa sa ating kamay, ibig lang pong sabihin noon ay okay na to. Ayan. Ayan. Okay na po ito. Oh. Pagka po ganyan, para na po siyang clay, atin na po itong gagawing, bibilugin na po natin tong maliliit. Ayan. Ganito lang po yung ating gagawin. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Dire-diretso lang po yan. Gawin po natin to hanggang sa matapos. Ayan. Heto na po yung ating bilo-bilo. Tapos ko na pong bilugin lahat. Umpisahan na po natin yung pagluluto ng masarap na binignit. Okay, atin lang pong medyo pakuluin itong pangalawang piga ng gata bago natin ilagay yung malagkit na bigas. Ayan, medyo halu-haluin po natin para siyempre po yung pagka-creamy ay nahandoon pa. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na, ayan, haluin lang po natin. Ilagay na po natin itong 1 cup na glutinous rice flour o glutinous rice, malagkit na bigas. Hahalu-haluin lang po natin. Pakuluan lang po natin to kahit 2 minutes bago natin isunod yung mga
kamote, gabi. Ayan. Ayan, after 2 minutes, lagay po natin itong ating sago. Ayan. Tayin lang, anuhin lang po natin na magkahiwa-hiwalay. Ngayon, isunod po natin itong ating gabi. Kahit po 1 minute, iyo na po natin itong gabi kasi po mas matigas siya kaysa sa kamote. Para po hindi malabog yung ating kamote. Ayan. Halu-haluin lang po natin. Ayan, after 1 minute, isunod na po natin itong kamote at saging. Ayan. At ilagay na din po natin itong ating unang piga ng gata. Para talagang masarap po talaga, maraming gata para po creamy yung ating binignit. Ayan, kung napansin nyo po, medyo kulay pink yung ating binignit. Gawa po nung sago. Mamaya po, liligyan ko ng ube flavor. Magiging ube naman po. Heto, ilalagay ko na po yung ating ube flavor para po lalong maging masarap yung ating ginata o binignit. Ayan, di ba? Yung pong paglalagay ng ube flavor, syempre po, nasa inyo pong tingin. Ito, pagka po ganitong kulay, ito po kagandahan. Ayan. Huwag po natin titigilan ng halo para po talagang creamy yung ating binignit. Siya nga po pala, don't forget to share this video para mas lalo pa pong dumami yung ating viewers. At mag-comment lang po kayo kung meron pa po kayong gustong ipaluto. Basta po kaya nating lutuin, lulutuin po natin. Salamat po. Ayan, babalik po ako pag malambot na po yung ating nilagay na kamote at po yung bigas. Pagka po malambot na, ilalagay pa po natin yung sugar at yung bilo-bilo. Halo-halo lang po. Ayan, medyo malambot na po yung ating malapit na bigas, saka yung ating mga nilagay na kamote, gabi. Lalagay na po natin ang sugar. Yung pong tamis, nakasalalay po sa inyo. 2 cups po ito. Maglalagay muna po tayo ng 1 cup and a half. Madali po kasing magdagdag pag kulang. Pero pag sumobra naman, siyempre po, pwede po nating dahan-dahanin ng sugar para po matansya natin yung tamis. Lagay po natin ang masarap na langka. Ayan. At ilalagay na din po natin tong ating bilo-bilo. Ayan. Hintayin lang po nating lumutang yung ating ginawang bilo-bilo at luto na po ito. Ayan. Ayan, pagka po ganitong nakalutang na itong ating bilo-bilo, ayan, luto na po ang ating napakasarap na binignit. Ayan, patayin ko na po ang apoy at ready na po ito. Yan, atin na pong sandukin sa ating serving bowl. Talaga naman pong yummy. O, daming bilo-bilo. Ayan, heto na po ang ating napakasarap na binignit. Gawin nyo na po ito at talaga naman pong yummy at maiibigan po ng ating buong pamilya. O, tingnan nyo naman, talaga namang itsura pa lang, talagang katakam-takam na. O, paano po?
Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Bye-bye!